Sa kakascroll ko nga dito kay Facebook, napanood ko yung isang vlogger na gumawa ng masarap na cake gamit lamang ang 3 ingredients. At saktong-sakto naman dahil nag-iisip din ako kung ano pa ang pwede kong ipamerienda sa mga bata paglabas nila sa eskwelahan. Ito yung cake na hindi mo na kailangan pang lagyan ng harina or itlog. Kaya naman hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at hindi ko na rin ito papatagalin pa. Tara at samahan nyo akong gumawa ng cake gamit lamang ang 3 ingredients. Ang unang sangkap na gagamitin natin guys ay 8 packs ng cream o or total of 24 pieces na cream o. Dudurugin ko lamang isa-isa ang ating mga cream o gamit ang hawakan ng kutsilyo. At para mas mapadali guys, pwede rin kayong gumamit ng food processor kung meron kayo sa bahay. Guys, kung wala kayong cream o, pwede rin kayong gumamit ng ibang brand. Depende na kung ano yung gusto ninyo. Pwede yung Oreo or pwede rin yung ibang flavor ng cream o. Pangalawang sangkap na gagamitin natin ay baking powder na ang sukat ay ½ tablespoon. Haluin lamang natin itong mabuti guys, at dahil medyo nahihirapan ako dito sa paghalo, kaya naman itatransfer ko yung ating cream o at baking powder sa mas malaking bowl. Pagkatapos ko itong haluin, ilalagay ko na yung ating pangatlong sangkap na evaporated milk. Nasa 200 ml ang kabuuang nailagay kong evaporated milk. Haluin lamang natin itong mabuti hanggang sa maging well-distributed na lahat ng sangkap na inilagay natin. Isi-set aside ko muna ito ng 5 to 10 minutes at hahaluin ko lamang ulit ito. Pagkatapos ay itatransfer ko lamang ito sa ating baking pan na nabili ko lamang din sa Shopee. Bago ko pala ito i-transfer guys, maglalagay lamang ako dito ng konting mantika sa ibaba at sa side ng ating baking pan. Nakalimutan ko nga rin palang sabihin kanina sa aking intro guys na hindi tayo gagamit dito ng oven, kundi steamer lamang ang aking gagamitin sa pagluto ng ating cake. Pagkatapos kong maibuhos yung ating mixture ay tinap ko lamang ito ng 3 beses para maging sigsek at pantay ito sa itaas. Tinakpan ko lamang ito ng foil para hindi mapasukan ng tubig, tsaka ko na ito ilalagay sa ating steamer. Lutuin lamang natin ito guys ng around 30 to 40 minutes. Pwede rin kayong mag-toothpick test guys para malaman kung luto na nga yung ating cake. After 40 minutes guys, heto na nga yung itsura ng niluto nating cake. Saktong-sakto lang yung mga sangkap na inilagay natin at napaka-moist pa ng nagawa natin. At para mas magandang tingnan lang yung ating cake, maglulusaw lamang ako dito ng 2 balot ng goya. Tsaka lamang ako nagpainit ng konting evaporada para lang matunaw yung ating mga chocolate bar. Haluin lamang natin ito at ganitong consistency nga ang hinahanap natin. Tsaka naman natin ito itatap sa nagawa nating cake kanina. Nang natikman ko nga ito kanina guys, Diyos ko, hindi ko nga in-expect na ganito pala kasarap ang kalalabasan ng ating cake. Actually, kahit hindi mo na ito lagyan ng chocolate ganache, ay masarap na ito. Kaninang nagtitaste test nga kaming dalawa ni Baste, pinigilan ko lamang ang sarili ko. Dahil sa sobrang sarap talaga niya guys, ay kayang-kaya kong ubusin yang mag-isa. Guys, wag ninyong palampasin at subukan ninyo ang recipe na to. Promise, magugulat din kayo sa kakalabasan ng ating 3 ingredients na cake. Sa lahat ng mga nagawa kong tipid merienda idea na matamis guys, ito na talaga yung pinakamasarap, totoo man, promise. At dahil meron pa nga kaming mga tirang chocolate chips sa freezer guys, kaya naman inilagay ko na rin ito para naman mas maging maganda yung ating chocolate moist cake. Sa mga malapit ng mag-birthday dyan guys, pwedeng-pwede nyo rin itong gawing birthday cake. At kung gusto naman ninyo yung medyo mas malaki pa ng konti dito, doblehin nyo na lamang yung mga ingredients na inilagay ko. Guys, ito talaga yung dessert na talagang uulit-ulitin kong gawin. At ang kagandahan pa dito, bukod sa masarap na, ay swak na swak din ito sa ating bulsa. Kaya naman, wag na kayong magpahuli pa. Subukan nyo na rin itong ating no-bake chocolate moist cake. At kung nagustuhan mo ang ating recipe for today's video, palike naman po ito. At huwag din kalimutan na i-share ito sa inyong mga kaibigan
para masubukan din nila. At ikaw, oo ikaw na napadalaw lamang sa aking page at mahilig ka ring manood ng mga food recipes, i-follow mo na ang aking page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. O paano, yun lang muna at kita-kita ulit tayo sa aking next vlog. Bye!